Magandang gabi po sa inyong lahat. Si Dr. Renata nagbabalik. It's December 18, 2025. Samahan niyo po ako sa aking munting channel. At ngayon naman po ay tatalakayin natin yung top 5 most causes of death sa mga Pilipino sa Pilipinas. Ang reference ko po dito ay nakuha ko sa Philippine National Statistics Authority or PSA as of 2025. Ano nga ba ang mga limang ito? Okay, ang unang-una po ay yung tinatawag na ischemic heart disease or coronary artery disease. Ang pangalawa po ay malignant neoplasms or cancer. Ang pangatlo ay cerebrovascular disease. Ang pang-apat ay pneumonia. At ang panglima ay complication related to diabetes mellitus. Ano nga ba ang ischemic heart disease or coronary artery disease? Okay, ito po yung blockages na nangyayari sa mga arteries ng inyong heart. So yung pong malalaking artery, pag nabablock po sila and there's no blood flow, and then po yung tinatawag na acute MI, heart attack, or acute coronary syndrome or ACS. Dalawa rin po ito nangyayari. Ito po yung tinatawag na STEMI or ST elevation MI versus NSTEMI or non-ST elevation MR or tinatawag naming silent heart attack. So paano po nagkakaroon ng blockages ng heart? Ito po yung due to poorly controlled cholesterol, number 1, blood pressure, and at the same time kung may diabetes ka, it will accelerate yung build-up ng plaque. So either yung plaque ay natanggal at pumunta sa malalaki or sa maliliit na blood vessels sa heart, and then it deprives the heart for blood flow. Kaya nagkaroon ng heart attack. Or yung plaque naman nang galing sa iba, nag-travel and then napunta sa heart. Somewhere, different blood vessel, and then napunta dun sa blood vessel ng heart, kaya nagkaroon ng heart attack. Now, ang pangalawa ay tinatawag na malignant neoplasm. So essentially, this is what we call cancer. So any forms of cancer po may be breast, cervical, ovarian, colon cancer, brain cancer, soft tissue, muscle, or skin cancer. Ang pangatlo naman po ay yung tinatawag na cerebrovascular disease. Ito po ay nahati sa dalawa. Most commonly, ito po yung tinatawag na stroke, which can be further broken down into two, ang tinatawag na wet or dry. Okay, it can also be classified as embolic or thrombotic, stroke. At ang pangalawa ay ang aneurysm. Ano nga ba ang aneurysm? So, ang aneurysm po ay ang paglobo ng mga blood vessel or isang blood vessel sa brain, as part of your brain. And kung hindi po kontrolado yung blood pressure nyo, yun po ay puputok, and then it could turn into what we call hemorrhagic stroke or wet stroke. Okay. Ang pangatlo naman po ay, ang pang-apat ay yung pneumonia, mostly bacterial pneumonia. Nangyayari po ito kasi yung healthcare infrastructure po sa Pilipinas ay hindi ho advanced kagaya dito sa North America. Okay. At ang panglima ay ang komplikasyon related to diabetes, primarily to renal failure, which lead to end-stage renal disease, then later on dialysis, at saka cerebrovascular disease, meaning heart attack or stroke. So dito naman po sa Amerika, I'm talking about United States and Canada, the top 5 most common causes of death sa mga Pilipinos are, 1, cancer, number 2, ischemic heart disease, number 3, stroke, number 4, complications of diabetes mellitus, at ang panglima, hypertension or chronic kidney disease. Napansin po ninyo na magkaiba po yung number 1 causes of death ng mga Pilipinong nasa abroad, especially dito sa North America versus sa mga Pilipinong nasa Pilipinas. Ang dahil po dito, again, is because of the differences in healthcare. Mas maganda po ang healthcare dito sa Amerika. Sa Estados Unidos at Amerika, and like nabanggit ko sa previous na videos ko,
because we are guaranteed to go and see our primary care providers every 3 to 4 months just to check, make sure that everything is okay with your illness, your chronic illness, your medications, or if there's anything that needed to be adjusted on your regimen. So, ano nga yung mga cancer na primarily occurring in Filipinos in North America as a result of their deaths? So, ang una-una po ay lung cancer. It's because marami pa rin po sa ating mga kababayan ang naninigarilyo or nagbe-vape. Ang number 2 po ay ang breast cancer at ang pangatlo ay colon cancer. Okay. Ang number 2 naman po, ito po, kung maalala ninyo, number 1 ang cause of death sa Pilipinas, pero dito sa North America, ang ischemic heart disease ay number 2 po. Bakit? Gaya ng nasabi ko, ang healthcare po dito ay mas maganda. Yung infrastructure po at saka meron po tayong technology na it will take faster to get diagnosed, and then yung mga test natin dito na hindi masyadong ginagawa sa Pilipinas. Okay. And usually sa Estados Unidos, kina-cover po yan ng regular insurance. So ang pangatlo naman po ay yung cerebrovascular disease. Nabanggit ko po ito, usually related to stroke and yung aneurysm. Pero the most common cause nito ay usually yung poorly controlled yung blood pressure. Tatalakayin natin yan sa sa future na video na ko regarding blood pressure. Usually pag yung top number mo ay in the 200 range, yun po ay tinatawag naming stroke range. So we need to lower that down. Make sure that you're taking your blood pressure medication, and if not, then you need to go and see your specialist or your primary care para i-adjust yung blood pressure nyo. Tuturuan din ko po kayo kung anong dapat gawin ninyo pag tumaas yung blood pressure ninyo or you don't feel good. Now, ang pang-apat, ito po ay related sa complication ng diabetes mellitus. Okay? So, bakit? Kasi po, yung mga Pilipino nagpupunta dito, nag-change po yung lifestyle natin. Mas easy yung access natin sa food, and then of course yung Western diet. Yung portion po, mas malalaki kaysa yung kinagisnan natin sa Pilipinas. At saka maraming sweets, carbs, okay? At saka pag siniserve, and of course, kasama na rin po dito yung overeating na usually we don't do back home. Ang pang-5 or last is the hypertension or kidney disease. Again, usually this is due to lifestyle changes, and then also yung diet. Pag pumupunta po na tayo dito sa Amerika, karamihan po sa mga Pilipino ay they gain weight o tumataba. Kagaya ko rin po. I didn't used to look like this. Di naman po ako masyadong mataba. Pero we tend to gain weight. It's because of the diet. And then, of course, we lack exercise kasi, busy tayo sa trabaho and we do what we can. So, hanggang dito lamang po tayo muna. And then, sa future na videos ko, we discuss natin kung anong dapat yung gawin if something you don't feel good, and if you have blood pressure problem, if you're diabetes, kung meron kang ischemic heart disease or heart failure. So hanggang dito lang po muna tayo. I'll see you next time. Bye.